Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso natin sa kwentuhan. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa ating tahanan ng mga salita, ang Pag-ibig 1-1. Naway ang bawat isa sa atin ay makahanap ng kapayapaan sa gitna ng ating mga pinagkakaabalahan. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit na nararamdaman ng isang ina ay hindi ang sarili niyang sugat, kundi ang pagdurusa ng kanyang anak. Paano kung ang lunas na desperado mong hinahanap para sa iyong anak ay nakatago pala sa isang lihim na pilit ibinabaon ng iyong pamilya? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong susubok sa tatag ng isang puso ng ina. Tanga, akala mo ba hindi ko malalaman ang kalokohan mo, Eliza? Ang boses ni Doña Isabel Valdemor ay parang latigong humampas sa malamig na hangin ng mansyon. Bawat salita, matalim. Bawat salita, may lason. Nakatayo si Elisa sa gitna ng malawak na sala, sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig. Pakiramdam niya, mas malamig pa ang sahig kaysa sa puso ng biyenan niya. Mama, nagmamakaawa po ako. Halos pabulong na sagot ni Eliza. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Huwag mo akong matawag-tawag na mama, sigaw ni Doña Isabel. Ang daliri ay nakaturo ng diretso sa mukha ni Eliza. Pinapahiya mo ang pamilya. Isang albularyo, isang manggagamot mula sa squatter. Iyan ang dinala mo sa pamamahay ko para sa apo ko. Bumagsak ang mga tuhod ni Eliza sa sahig. Ang dignidad niya, matagal nang basag. Pero para sa anak niya, para kay Mateo, handa siyang pulutin ang bawat piraso kahit pasugatan ang kanyang mga kamay. Para lang po kay Mateo, maawa po kayo. Tumingin si Doña Isabel sa kanya na may sukdulan na pandidiri. Pag-ibig ng isang ina? Hindi. Katangahan iyan. Ipinapakita mo lang na hindi ka karapat-dapat sa apelidong Valdemor. Habang nakaluhod, naramdaman ni Elisa ang bawat salita na parang tinik na bumaon sa kanyang puso. Ang babaeng nasa harapan niya, ang parehong babaeng nangako na aalagaan siya nung pumanaw ang asawa niya. Ang parehong babaeng may hawak ng lahat ng pera, lahat ng kapangyarihan sa buhay niya. Sa isip niya, biglang sumulpot ang isang alaala. Ang maliliit na sapatos ni Mateo na nakahanay sa aparador. Mga sapatos na pang-basketball, sapatos na pamasok, sapatos na hindi pa kailanman nagamit. Bawat umaga, nililinis niya ang mga yon, pinupunasan ng alikabok, umaasa na isang araw ay maisusuot din ng kanyang anak. Ang pag-asang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya, nanginginig ang mga binti. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Naalala niya ang sinabi ng tinderang pinagbilhan niya ng gulay sa palengke. Isang bulong tungkol sa isang binatang lalaki sa kanilang barangay. Si Adrian. May kakaibang galing daw ito. Isang galing na hindi maipaliwanag ng mga doktor na mayayaman. Ito na ang huling barahan niya. Isang desperadong pagsusugal. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay natutulog sa ilalim ng katahimikan, ginawa ni Elisa ang isang bagay na hindi niya akalaing kaya niyang gawin. Nilabas niya ang kanyang kotse at nagmaneho papunta sa isang mundong ibang-iba sa kanyang kinalakihan. Sa isang maliit na eskinita, sa isang simpleng bahay na amoy pinakulong dahon ng bayabas, natagpuan niya si Adrian. Walang sinayang na oras si Elisa. Nakiusap siya. Nagmakaawa. Ipinangako niya ang lahat ng kaya niyang ibigay, kahit pakakarampot na lang ang natitira sa kanya. Pumayag si Adrian. Hindi ito humingi ng pera. Ang tanging sinabi nito, gusto ko lang pong makatulong. Sa ilalim ng dilim, palihim na ipinasok ni Elisa si Adrian sa mansyon. Dahan-dahan niyang isinara ang malaki at mabigat na pinto sa likuran nila. Ang tanging tunog ay ang kanilang mga hininga at ang malakas na kabog ng dibdib ni Elisa. Dito,
Bulong ni Eliza, iginagaya si Adrian papasok sa foyer na mas malaki pa sa buong bahay ng binata. Inaasahan niyang makikita ang pagkamangha sa mga mata ni Adrian, ang pagkasindak sa yaman at kapangyarihan ng mga Valdemar. Ngunit hindi. Hindi tumingin si Adrian sa mga mamahaling florera, sa grandiyosong hagdanan o sa chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Sa halip, ang mga mata ng binata ay dumiretso sa isang bagay sa dingding. Ang malaking family portrait ng pamilya Valdemar. Tumitig siya roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang taong namamangha. Ang mga yon ay mata ng isang taong may tinitimbang, may sinusukat, malamig, matalas, at may itinatagong isang bagay na mas malalim pa kaysa sa simpleng awa. Isang bagay na parang isang lumang alaala na pilit na nagbabalik. Ang katahimikan ay binasag ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Elisa, ang boses ni Doña Isabel ay malamig. Ngunit sa ilalim nito ay may nag-aapoy na galit. Nakatayo siya roon, nakapamewang. Ang kanyang suot na mamahaling seda ay tila baluti ng isang reyna. Sa likod niya, 2 gwardiya. Napaatras si Elisa, instinctively, na iniharang ang kanyang sarili sa pagitan ni Adrian at ng kanyang biyenan. Mama, pakinggan niyo po muna ako. Tumahimik ka, putol ni Doña Isabel. Ang mga mata ay hindi nakatingin kay Elisa, kundi nakatutok kay Adrian na parang isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko alam kung anong uri ng pangkukulam ang ginamit mo sa manugang ko. Sabi niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Pero ito ang mga patakaran ko. Dito ka lang sa ibaba. Hindi mo pwedeng galawin ang apo ko nang walang pahintulot ko. Hindi ka kakausapin maliban kong tinatanong. At higit sa lahat, isang maling galaw mo lang, ipapakain kita sa mga aso ko. Hindi natinag si Adrian. Magalang siyang tumango. Masusunod po. Ang simpleng sagot na yon, sa halip na ikalma si Doña Isabel, ay mas lalo lang nagpainit ng kanyang ulo. Inaasahan niya ang takot, ang pagmamakaawa. Hindi ang malamig na respeto na ito. Pumasok si Elisa sa silid ni Mateo. Ang kanyang 10 taong gulang na anak ay nakaupo sa wheelchair nito, nakatingin sa bintana. Blanko ang mga mata, walang buhay, parang isang manika. Mateo, anak, sabi ni Elisa, ang puso ay nadudurog. May bisita tayo. Pumasok si Adrian sa silid. Sa halip na lumapit agad kay Mateo, iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Tumigil ang tingin niya sa mga libro, sa mga laruan, sa isang buhay na naudlot. Binaliwala niya ang mga patakaran ni Doña Isabel. Lumuhod siya sa harap ni Mateo, tinitigan ng bata ng diretso sa mga mata. Kumusta, Mateo? Mahinang sabi ni Adrian. Walang sagot. Hindi siya sumuko. Umupo siya sa sahig. Inilabas mula sa kanyang bayong ang ilang mga pinatuyong dahon. Dahan-dahan niya itong pinisa sa kanyang mga palad. Isang mabangong amoy. Amoy ng gubat at lupa. Ang kumalat sa silid na dati amoy gamot at kalungkutan. Nagsimula siyang magkwento, hindi tungkol sa mga prinsipe o mga diwata. Kinuwento niya ang tungkol sa isang maliit na puno na sinubukang tumubo sa ilalim ng isang malaking bato. Araw-araw, sabi ni Adrian, ang boses ay mahinahon. Sinasabi ng bato sa puno, sumuko ka na, hinding-hindi ka makakakita ng araw. Pero ang mga ugat ng maliit na puno, patuloy silang gumapang sa ilalim ng lupa. Patuloy silang naghahanap ng kahit kaunting patak ng tubig, kahit kaunting espasyo para huminga. Nakatayo si Eliza sa may pintuan, pinipigilan ang kanyang hininga. Si Doña Isabel naman ay nanonood mula sa malayo. Ang muka ay puno ng pag-aalinlangan. Inilapit ni Adrian ang kanyang kamay sa mga paa ni Mateo.
Bago pa man makapagsalita si Doña Isabel, marahan niyang sinimulang masahiin ang mga sakong ng bata. Walang puwersa, parang isang dahon na dumadampi sa balat. At isang araw, patuloy ni Adrian sa kanyang kwento. Ang isa sa mga ugat ay nakahanap ng siwang, isang maliit na butas sa ilalim ng bato, at dahan-dahan itong sumiksik palabas hanggang sa sandaling iyon, nakita ito ni Elisa. Isang bahagyang paggalaw, isang munting panginginig. Ang hinliliit na daliri sa paa ni Mateo, gumalaw. Hindi napigilan ni Elisa ang pagsinghap. Naramdaman niya ang pangingilid ng mainit na luha sa kanyang mga mata. Isang milagro, isang sinag ng pag-asa sa gitna ng walang katapusang dilim. Nakita rin ito ni Doña Isabel, pero iba ang reaksyon niya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang pag-alinlangan sa kanyang muka ay naging purong suspetsa. Para sa kanya, hindi iyon milagro. Isa iyong panlilinlang. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Doña Isabel. Tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong, si Yaya Rosa, na mas matagal nang naninilbihan sa mansyon kaysa sa edad ni Elisa. Rosa? Utos niya, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Puntahan mo ang silid ng bisita. Hintayin mong umalis ang lalaking iyon. Halughugin mo ang lahat ng gamit niya, bawat sulok. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Sumunod si Yaya Rosa. Sa ilalim ng dilim, pumasok siya sa maliit na kwarto kung saan pinatuloy si Adrian. Ang tanging gamit ng binata ay isang luma at gasgas na bag na gawa sa katsa. Binuksan ito ni Yaya Rosa. Sa loob, may ilang damit, mga bungkos ng halamang gamot, at isang maliit na libro. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ito. Isang lumang litrato, kupas na at kulay dilaw na sa katagalan. Kinuha niya ito at tinitigan sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ito ay litrato ng isang matandang lalaki. Nakangiti ito, ngunit ang mga mata ay may bakas ng pagod. Nakasuot ito ng uniforme ng hardinero. At sa likod niya, malinaw na malinaw, ay ang malaking bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Valdemar. Kinabukasan ang almusal ay parang isang seremonya ng yelo. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Pagkatapos kumain, ipinatawag ni Doña Isabel si Adrian sa kanyang opisina. Sumunod naman si Elisa na may kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may sasabog. Pagpasok nila, nakita nila si Doña Isabel na nakaupo sa likod ng kanyang malaking lamesa na gawa sa nara. Ang mukha niya ay parang hukom na maglalabas ng sentensya. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang drawer at inihagis ito sa ibabaw ng lamesa. Ang kupas na litrato. Dumulas ito at huminto mismo sa harap ni Adrian. Sino siya? Tanong ni Doña Isabel. Ang boses ay matigas na parang bakal. Tinitigan ni Adrian ang litrato. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kalmado, tahimik. Pero sa ilalim ng katahimikan na yon, may isang bagay na nagbaga. Kilala mo ba siya? Muling tanong ni Doña Isabel. Mas may diin ngayon. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang tingin mula sa litrato papunta sa mga mata ng matanda. Opo, Doña, sagot niya. Malinaw at walang pag-aalinlangan. Lolo ko po siya. Parang huminto ang oras. Nakita ni Elisa ang isang bahagyang panginginig sa kamay ni Doña Isabel. Isang kislap ng gulat o marahil ay takot na dumaan sa mga mata nito bago ito muling natakpan ng maskara ng galit. Ang lolo mo, ulit ni Doña Isabel na parang hindi makapaniwala. Ang hardinero. Gregorio Reyes po ang pangalan niya. Pagtatama ni Adrian, ang boses ay magalang pa rin pero may bigat na. Nagsilbi po siya sa pamilya Valdemar sa loob ng 20 taon. Sa isang iglap, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa isip ni Eliza.
Ang titig ni Adrian sa family portrait. Ang pagtatanong niya tungkol sa isang matandang hardinero. Hindi ito nagkataon lang. Ang lalaking ito, ang huling pag-asa niya, ay may koneksyon sa pamilyang ito. Isang koneksyon na malinaw na ikinababahala ng kanyang biyenan. Biglang, ang pag-asa sa kanyang puso ay nahaluan ng isang malamig na takot. Lumabas ka, utos ni Doña Isabel kay Adrian. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Mag-usap tayo mamaya. Yumuko si Adrian at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan si Elisa. Kaharap ang nanlilisik na mga mata ng kanyang biyenan. Nakikita mo na ba ang katangahan mo, Elisa? Sabi ni Doña Isabel. Nagpasok ka ng ahas sa pamamahay natin. Isa siyang reyes. Malamang, narito siya para maghiganti. Hindi makasagot si Elisa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sa hapon na yon, sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy ni Adrian ang paggagamot kay Mateo. Pumasok si Elisa sa silid. Ang puso ay mabigat sa mga tanong na hindi niya masabi. Nagsimulang muli magkwento si Adrian. Ngayon, ang kwento niya ay tungkol sa isang hardin na matagal nang natuyo. Sa ilalim ng tuyong lupa, sabi niya habang marahang minamasahe ang mga binti ni Mateo, may mga ugat na hindi namamatay. Hinihintay lang nila ang tamang panahon, ang tamang patak ng ulan, para muling sumibol at ipakita kung ano ang matagal nang nakatago. Habang nagsasalita siya, nakatingin siya ng diretso kay Elisa. Bigla, si Mateo, na kanina patahimik na nakikinig, ay gumawa ng isang tunog. Isang pabulong na tunog. Halos hindi marinig. Pero para kay Elisa, ito ang pinakamalakas na salitang narinig niya sa buong buhay niya. Napatingin siya sa kanyang anak. Ang mga labi ni Mateo ay bahagyang gumagalaw. Sinusubukang ulitin ang salitang narinig. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na sinubukan ni Mateo na magsalita. Ang mga luha ng pag-asa ay muling bumalong sa mga mata ni Elisa. Ang galing ni Adrian. Totoo ito. Pero ang kanyang mga motibo, iyon ang hindi niya sigurado. Kinagabihan, hindi makatulog si Elisa. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang lahat. Ang litrato, ang takot sa mga mata ni Doña Isabel, ang salitang maghiganti, at ang himig ng boses ni Adrian habang nagkukwento tungkol sa mga ugat na naghihintay. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Tumayo siya mula sa kanyang kama. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid kung saan natutulog si Adrian. Kumatok siya ng marahan. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Adrian na gising pa. Tinitigan niya ito. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas ng loob niya. Adrian, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga siya ng malalim. Bakit ka talaga narito? Nakatayo lang si Adrian sa may pintuan. Hinahayaan ang tanong ni Elisa na manatili sa hangin sa pagitan nila. Hindi siya sumagot agad. Sa halip tumalikod siya at dahan-dahang naglakad papunta sa bintana, tumanaw sa madilim na hardin sa labas. Ang hardin na yan, sabi niya. Ang boses ay mahina. Ang buhay ng lolo ko. Bawat puno, bawat halaman, kilala niya. Pero isang araw, basta na lang siyang pinalayas. Humarap siyang muli kay Elisa. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Elisa ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati sa mga mata ng binata. Isang malalim na sakit. Pinagbintangan po siyang nagnakaw. Diretsong sabi ni Adrian. Isang kwintas daw ni Doña Isabel. Walang ebidensya, walang patunay. Salita lang niya laban sa salita ng isang hardinero na 20 taon siyang pinaglingkuran. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Elisa. Naalala niya ang galit ng biyanan niya kanina. Ang takot.
takot. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang dangal po. Iyon lang ang yaman ng lolo ko. Patuloy ni Adrian, may pait sa kanyang boses. At ninakaw yun sa kanya. Ipinahiya siya. Pagkatapos ng ilang buwan, inatake siya sa puso. Naniniwala po ako na ang kahihiyan ang pumatay sa kanya. Napahawak si Eliza sa kanyang bibig. Ang kwento ay parang isang kutsilyong direktang tumusok sa kanyang puso. Hindi po ako narito para sa pera, Ma'am Eliza. Sabi ni Adrian, ang mga mata ay may determinasyon. Hindi rin po ako narito para maghiganti. Narito po ako para linisin ang pangalan ng lolo ko, para malaman ang totoong nangyari, dahil alam ko sa puso ko na hindi magnanakaw ang lolo ko. Tinitigan ni Eliza si Adrian. Nakita niya ang sinseridad, nakita niya ang sakit ng isang apong nagmamahal, at higit sa lahat, nakita niya ang katotohanan. Ang katotohanan ito ang nagpapaliwanag sa lahat ng kilos ni Doña Isabel. Ito na ang sandali ng pagpapasya. Ang manatili sa ilalim ng takot sa kanyang biyenan. O ang kumampi sa nag-iisang tao na nagbibigay ng pag-asa sa kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ito sasabihin kay Mama. Mahinang sabi ni Eliza, itatago natin ito. Sa ngayon, ang mahalaga, tulungan mo si Mateo. Isang alyansa, isang sikretong nabuo sa gitna ng dilim. Kinabukasan, naramdaman agad ang pagbabago. Sa oras ng therapy ni Mateo, pumasok si Doña Isabel na may kasamang isang babaeng nakauniforme ng nurse. Eliza, ito si Nurse Jessica, sabi ng matanda, puno ng awtoridad. Mula ngayon, siya na ang magbabantay kay Mateo. Ititigil na natin ang kalokohang ito. Tatawag ako ng totoong espesyalista mula sa Maynila. Dati, sa ganitong sitwasyon, yuyuko lang si Eliza at sasang-ayon. Pero hindi ngayon. Kalmado niyang hinarap ang kanyang biyenan. Hindi po, Mama, sabi niya. Ang boses ay magalang pero matatag. Ang katatagang iyon ang gumulat kay Doña Isabel. Si Adrian ang kailangan ni Mateo. Magpapatuloy siya. Hindi makapaniwala si Doña Isabel sa narinig. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng manugang niya sa unang pagkakataon. Walang sigaw, walang drama. Isang tahimik na pagsuway na mas malakas pa sa anumang sigaw. Nang init ang mukha ni Doña Isabel sa galit at hiya. Walang imik siyang tumalikod at naglakad palabas, kasama ang nurse na litong-lito. Ngunit ang pagsuway ay may kapalit. Kinahapunan, inutusan ni Doña Isabel si Adrian. Hindi para gamutin si Mateo, kundi para linisin ang luma at maalikabok na bodega sa likod ng hardin. Isa itong paraan ng pagpapahiya, isang paraan para ipakita kung sino pa rin ang may kontrol. Walang reklamong sumunod si Adrian. Sa loob ng bodega, sa gitna ng mga lumang kasangkapan at amoy ng alikabok, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy nakatago sa ilalim ng isang sirang silya. Binuksan niya ito. Sa loob, maingat na nakatago ay isang lumang kwaderno na balot sa katad. Amoy lupa at mga tuyong dahon. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ng lolo niya. Ito ang talaarawan ng kanyang lolo. Puno ito ng mga sulat tungkol sa mga halaman, sa panahon, sa mga sikreto ng pagpapatubo ng mga rosas. Napangiti si Adrian. Pakiramdam niya ay kasama niyang muli ang kanyang lolo. Binuklat niya ito hanggang sa dulo. Sabik na mabasa ang mga huling isinulat nito. Ngunit pagdating niya sa dulo, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang huling pahina, wala roon. Hindi ito nalaglag. Malinaw na malinaw ang marka. Ang huling pahina ay marahas na pinunit. Ang pagsuway ni Eliza ay parang isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon nito ay hindi nagtagal bago bumalik sa kanya, mas malaki at mas mapanira. Kinabukasan,
Sa hapagkainan, habang nagsasalin ng kape si Elisa, nagsalita si Doña Isabel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay kayang magpayelo ng apoy. Eliza, simula niya, hindi man lang tumitingin sa manugang. Napag-isip-isip ko, dahil sa mga hindi inaasahang gastos, kailangan nating maging mas praktikal. Naramdaman ni Elisa ang panlalamig ng kanyang sikmura. Alam na niya kung saan ito patungo. Simula ngayong buwan, patuloy ni Doña Isabel, ititigil ko na muna ang allowance mo. Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin sa bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi magugutom si Mateo. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ang huling mga salita ay may diin. Isang direktang patama kay Adrian. Ibinaba ni Eliza ang pandesal. Nawalan siya ng gana. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ang paraan ni Doña Isabel para itali ang kanyang mga kamay, para ipaalala sa kanya kung sino ang tunay na may hawak ng renda. Opo, Mama. Sagot na lang ni Elisa, ang boses ay walang emosyon. Hindi niya ibibigay sa biyenan niya ang satisfaction na makita siyang nasasaktan. Ngunit ang atake ni Doña Isabel ay may dalawang talim. Habang si Elisa ang target sa loob ng mansyon, si Adrian naman ang target sa labas. Nang hapong iyon, habang naglalakad si Adrian sa hardin, tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang kaibigan mula sa kanilang barangay. Adrian, pare, sabi ng boses sa kabilang linya, halatang nag-aalala. May mga nagtatanong dito tungkol sa'yo. Mga lalaking mukhang may pera. Tinatanong ang mga kapitbahay kung nasangkot ka na raw ba sa gulo, kung may utang ka. Binubungkal nila ang nakaraan mo. Napahawak ng mahigpit si Adrian sa cellphone. Alam niya kung kaninong mga tao ang mga iyon. Ang galamay ni Doña Isabel ay mahaba at ang lason nito ay mabilis kumalat. Naramdaman niya ang pressure, ang bigat. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lang tumibay ang kanyang determinasyon. Ang ginagawang ito ni Doña Isabel ay patunay lang na may itinatago itong kasalanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo pa rin ang kanyang sentro. Gamit ang kakarampot na perang natitira sa kanyang bulsa, lumabas sandali si Adrian at pumunta sa isang maliit na tindahan sa labas ng subdivision. Bumili siya ng isang supot ng polvoron, ang paborito ni Mateo. Ang parehong polvoron na laging ginagawa ng lolo Goryo niya para sa kanya noong bata pa siya. Pagbalik niya sa silid, naabutan niyang nakatingin na naman sa bintana si Mateo. Inilapit niya ang isang piraso ng polvoron sa bibig ng bata. Tikman mo, Mateo, sabi niya. Gawa ito sa pagmamahal. Noong una, hindi gumalaw si Mateo, pero dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang bibig at tinikman ito. Habang nanginunguya niya ang matamis na polvoron, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang maliit na ngiti, pero para kay Elisa, na tahimik na nanonood mula sa pintuan, iyon ay parang isang sinag ng araw sa gitna ng bagyo. Ang munting tagumpay na iyon ang nagbigay sa kanila ng lakas. Ngunit ang gabi ay nagdala ng panibagong anino. Habang naghahapunan sila, isang guwardiya ang lumapit kay Eliza, yumuko at bumulong. Ma'am Eliza, may babae po sa labas. Nagpupumilit pong pumasok. Sino raw? Tanong ni Eliza. Hindi po nagpakilala. Ang sabi lang po, dati raw siyang kapitbahay ni Ginoong Adrian. Kailangan daw po niyang makausap si Doña Isabel. May sasabihin daw po siyang importante. Nanigas si Eliza sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Doña Isabel na nakarinig din sa sinabi ng gwardiya. Isang matagumpay na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Isabel ang kanyang kubyertos. Papasukin mo siya, utos niya sa gwardiya. Tumayo si Eliza. Ang puso ay kumakabog na parang tambol. Sinalubong niya sa may pinto ang bisita. Isang matandang babae, mukhang pagod sa buhay, malamlam ang mga mata. Ano po ang kailangan nila? Tanong ni Eliza.
Pilit na pinapakalma ang sarili. Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Kailangan kong makausap ang tunay na may-ari ng bahay na ito, sabi ng babae. Ang boses ay magaspang. Tungkol ito sa nakaraan ni Adrian Reyes. May mga bagay na dapat ninyong malaman. Pinatuloy ni Doña Isabel ang babae sa sala na parang isang reynang tinatanggap ang isang alipin. Si Eliza ay napilitang umupo sa isang tabi. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Doña Isabel, kahit halata namang alam na niya. Aling Nita po, sagot ng babae. Iniiwasan ang tingin ni Eliza. At ano ang sadya mo, Aling Nita? Huminga ng malalim si Aling Nita na parang naghahanda para sa isang mahabang litanya. Tungkol po kay Adrian, narinig ko lang po sa barangay na dito siya nagtatrabaho. Naisip ko lang po na, bilang isang ina, dapat ninyong malaman. Mabait na bata po si Adrian pero may pagkapasaway. Bawat salita ay parang isang patak ng lason. Noong mga binatilyo pa sila, patuloy ni Aling Nita, laging nasasangkot sa gulo iyan. May minsang nahuli iyan na nagnakaw ng manok, mga sitaw sa bakuran ng kapitbahay. Nawawala. Mga maliliit na bagay lang naman po. Pero alam nyo na, ang kamay na sanay sa pagnanakaw. Hindi na kailangang tapusin ni Aling Nita ang kanyang sinasabi. Nanlamig ang buong katawan ni Eliza. Parang gumuho ang mundo niya. Ang imahe ni Adrian na may sinseridad sa mga mata. Biglang nabahira ng duda. Paano kung tama nga si Doña Isabel? Maraming salamat sa iyong pagmamalasakit, Aling Nita. Sabi ni Doña Isabel, isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniabutan niya ng isang sobre ang babae. Para ito sa pamasahe mo. Mabilis na kinuha ni Aling Nita ang sobre at nagmamadaling umalis. Hindi na muling tumingin kay Eliza. Nang sila na lang ang naiwan, hinarap ni Doña Isabel si Eliza. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Walang salitang lumabas sa bibig ni Eliza. Tumayo lang siya at tumakbo paakyat sa kanyang silid. Doon, ibinuhos niya ang kanyang mga luha. Ang pag-asang pinanghahawakan niya ay biglang naging buhangin na dumulas sa kanyang mga daliri. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Adrian. Hindi niya alam kung ano pa ang paniniwalaan. Maya-maya, narinig niya ang mahinahong boses ni Adrian mula sa silid ni Mateo. Oras na para sa therapy. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit na tumayo. Kahit gaano kasakit, kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Adrian na nakaupo sa tabi ni Mateo. May hawak na isang bulaklak ng sampagita. Ang sampagita, sabi ni Adrian, ay maliit lang, pero ang bango niya, kayang punuin ang isang buong kwarto. Parang pag-asa, Mateo. Kahit gaano kaliit, kayang magbigay ng liwanag. Umupo si Eliza sa isang sulok, tahimik na nanonood. Ang puso ay puno ng kaguluhan. Inilapit ni Adrian ang bulaklak sa ilong ni Mateo. Ang bata, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng reaksyon. Huminga ito ng malalim, na parang ninanamnam ang bango. Patuloy na nagsalita si Adrian. Ang boses ay mahinahon. Ngunit bigla, natigil siya. Natigil ang lahat. Si Mateo, na kanina pa nakatingin sa bulaklak, ay dahan-dahang ibinaling ang kanyang tingin. Tumingin siya sa bintana, sa malayo, na parang may isang alaalang biglang bumalik. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Isang tunog ang lumabas, mahina, pero malinaw. Napigil ni Eliza ang kanyang hininga. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Sinubukan muli ni Mateo. Mas malakas ngayon. Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Eliza dati. Takot. Sunog. Isang salita. Ang unang salitang sinabi ni Mateo sa loob ng maraming buwan. Napatayo si Eliza. Ang kanyang kaluluwa ay pinupunit ng dalawang
magkasalungat na damdamin, ang di maipaliwanag na saya na marinig muli ang boses ng kanyang anak, at ang matinding kilabot na dulot ng salitang binitawan nito. Sunog! Bakit iyon? Saan nanggaling ang salitang iyon? Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elisa. Nagpabalik-balik siya sa kanyang silid. Ang salitang sunog ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hating gabi na, dumaan siya sa tapat ng opisina ni Doña Isabel. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ng kanyang biyenan. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay hindi na boses ng isang reyna. Ito ay boses na puno ng takot. Sinabi niya ang salitang iyon. Oo, sigurado ako. Nanginginig na sabi ni Doña Isabel sa kausap. Hindi maari. Paanong, akala ko ba nakalimutan na ng lahat? Huminto siya sandali, nakikinig sa kabilang linya. Kailangan nating siguraduhin. Halos pabulong na sabi ni Doña Isabel. Ang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan nating siguraduhin na walang sino man ang makakaalala sa nangyaring sunog sa bodega. Ang salitang sunog at ang takot sa boses ni Doña Isabel ang nagpabago sa lahat. Para kay Elisa, hindi na ito usapin ng pagdududa, kundi usapin ng paghahanap ng katotohanan. Ang mga kasinungalingan ni Aling Nita ay biglang nawalan ng bigat kumpara sa sikretong halatang itinatago ng kanyang biyenan. Kinabukasan, nilapitan niya si Adrian habang nag-aayos ito ng mga halamang gamot sa hardin. Adrian, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit desidido. Kailangan nating mag-usap. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol kay Aling Nita, ang salitang sinabi ni Mateo, at ang narinig niyang usapan ni Doña Isabel sa telepono. Habang nakikinig si Adrian, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unti nang nabubuo. Kailangan ko ng mas maraming dahon ng lagundi, sabi ni Adrian. Isang ideya ang nabubuo sa kanyang isip. Sa palengke sa barangay namin, doon ang pinakamagandang klase. Tumingin siya ng diretso kay Eliza. Gusto niyo po bang sumama? Hindi ito isang simpleng paanyaya. Ito ay isang pagsubok, isang alok na pumasok sa kanyang mundo. Oh, sagot ni Elisa nang walang pag-aalinlangan. Ang pagpunta sa barangay ni Adrian ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Ang malalapad at tahimik na kalsada ng subdibisyon ay napalitan ng makikitid na eskinita na puno ng buhay at ingay. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng inihaw na isda, ng sampagwita, at ng pawis ng mga taong nagtatrabaho. Ito ang unang beses na nakita ni Elisa si Adrian sa sarili nitong kapaligiran. Dito, hindi siya ang misteryosong manggagamot. Siya si Adrian, ang apo ni Lolo Gorio, ang binatang laging handang tumulong sa mga matatanda, ang kuya na nagtuturo sa mga bata kung paano gumawa ng saranggola. Bawat taong madaanan nila ay bumabati sa kanya ng may ngiti at respeto. Ang lahat ng kasinungalingang sinabi ni Aling Nita ay gumuho sa harap mismo ng mga mata ni Elisa. Huminto sila sa isang maliit na karinderya para kumain. Umorder si Adrian ng 2 mangkok ng mainit na mami. Naupo sila sa isang simpleng bangkong kahoy. Pasensya na po kayo, ma'am, sabi ni Adrian. Ito lang po ang kaya kong ialok. Ngumiti si Elisa, isang totoong nangiti na hindi pa niya naibibigay sa loob ng maraming taon. Elisa na lang, Adrian. At ito ang pinakamasarap na maming natikman ko. Habang kumakain sila, sa unang pagkakataon, nagkwentuhan sila hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang 2 taong may iisang layunin. Nakita ni Elisa ang talino, ang kabutihan, at ang bigat ng pasanin na dinadala ng binata. At nakita naman ni Adrian sa likod ng mamahaling damit at malungkot na mga mata, ang isang ina na handang isugal ang lahat. Ang kanilang alyansa
ay hindi na lamang sikreto. Ito'y naging isang pagkakaibigang nagsisimula ng mabuo. Habang pauwi na sila, naglalakad sa eskinita, isang matandang lalaki na nag-aayos ng kanyang tricycle ang biglang natigilan nang makita si Elisa. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang hawak na wrench. Tinitigan niya si Eliza na parang nakakita ng multo. Kamukha niya. Bulong ng matanda. Sapat lang para marinig ni Adrian. Kamukha niya si Senyora Delia. Narinig ito ni Adrian. Napahinto siya. Tumingin siya sa matanda. Pagkatapos ay kay Elisa. Pagkatapos ay muli sa matanda. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Delia. Iyon ang pangalan ng lola niya. Ang asawa ni Lolo Gorio. Isang babaeng hindi niya nakilala na namatay noong bata pa ang kanyang ama. Sino po si Senyora Delia, Mang Romy? Tanong ni Adrian. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Umiling-iling lang ang matanda na parang natauhan. Wala, iho. Nagkamali lang ako ng tingin. Pasensya na. Mabilis niyang pinulot ang kanyang gamit at umiwas ng tingin. Hindi na nagsalita pa si Adrian habang naglalakbay sila pabalik. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang pagkahawig ni Elisa sa kanyang lola. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon lamang. May isa pang piraso ng palaisipan na hindi niya inaasahan. Isang sikreto na mas malalim pa sa sunog sa bodega. Pagdating nila sa mansyon, isang itim na kotse ang nakaparada sa harap. At sa sala, naghihintay ang isang lalaking nakasuot. Mukha itong bata, pero seryoso ang ekspresyon. Ito ang abogado ng pamilya, Valdemar. Tumayo ang abogado nang makita sila. Tumango ito kay Eliza. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Adrian. May hawak siyang isang brown envelope. Ma'am Elisa Ginoong Reyes, sabi ng abogado sa formal na tono. May utos po sa akin si Doña Isabel. May kailangan po kayong malaman tungkol sa investigasyon na ipinagawa niya. Huminga siya ng malalim. Tungkol ito sa lolo ninyo, Ginoong Reyes. Si Gregorio Gorio Reyes, ang dating hardinero. Ang hangin sa sala ay biglang bumigat, na parang kayang hiwain ng kutsilyo. Tinitigan ni Elisa ang abogado, si Attorney Robles, habang si Adrian ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ayon sa mga lumang record ng Baltimore Corporation, simula ni Attorney Robles, binubuklat ang envelope. Si Mr. Gregorio Reyes ay tinanggal sa serbisyo dahil sa loss of trust and confidence. Binasa niya ang nakasulat sa papel na parang isang hatol. Mayroong testimonya mula sa dalawang kasambahay na nakita raw siyang papalabas mula sa silid ni Doña Isabel noong gabi kung kailan nawala ang kwintas. Isang kasinungalingan, mahinang sabi ni Adrian. Ang boses ay may panginginig ng galit. Hindi pinansin ni Attorney Robles ang sinabi niya. At ayon sa kanyang 201 file, pagkatapos ng 2 linggo, namatay siya. Ang nakalagay na cause of death, acute myocardial infarction, atake sa puso. Kinumpirma lang nito ang sinabi ni Adrian. Iyon lang ba? Tanong ni Eliza. Ang boses ay matigas. Tumango ang abogado. Iyon lang ang nasa opisyal na record, ma'am. Pagkaalis ng abogado, hinarap ni Elisa si Adrian. Nakita niya ang sakit at galit na nag-aalimpuyo sa mga mata nito. Ngayon, mas sigurado na siya. Kailangan nilang gumawa ng paraan. Adrian, sabi niya, may alam ka bang kahit ano? Kahit anong naiwan ng lolo mo? Isang bagay na maaaring magpatunay na nagsasabi siya ng totoo? Napaisip si Adrian. Ang kwaderno. Ang pinunit na pahina. Bigla, isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Noong bata pa siya, laging sinasabi ng lolo niya, ang mga pinakamahalagang bagay, Adrian, ay hindi itinatago sa bakal na kahon. Itinatago yan sa lugar kung saan walang mag-iisip na maghanap.
Mayroon po, sabi ni Adrian, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang boses. Ang mga liham ng lolo sa lola ko, ipinamana sa akin ng tatay ko. Hindi ko pa nababasa lahat. Nang gabing iyon, umuwi sandali si Adrian sa kanilang bahay sa barangay. Bumalik siya sa mansyon, dala ang isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy. Sa loob ng silid ni Elisa, habang natutulog si Mateo, binuksan nila ang baul. Puno ito ng mga liham na nakatali sa isang kupas na laso. Amoy ng lumang papel at nakaraang panahon ang kumalat sa hangin. Isa-isa nilang binasa ang mga sulat. Karamihan ay tungkol sa pag-ibig, sa pangungulila, sa mga pangarap nila para sa kanilang pamilya. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, natagpuan nila ang isang liham na iba sa lahat. Ito ang huling sulat na isinulat ni Lolo Gorio. Ang sulat kamay ay magulo, nanginginig, na parang isinulat sa gitna ng matinding emosyon. Delia, mahal ko, pinagbibintangan nila ako. Isang kasalanang hindi ko ginawa. Pero hindi ang kwintas ang dahilan. May nakita ako. Isang bagay na hindi ko dapat makita. Tungkol sa pera ng kumpanya. Tungkol sa mga utang ni Doña Isabel na siya mismo ang gumawa pero sa asawa niya ibinintang. Itinago ko ang pruweba, Delia. Itinago ko para sa kaligtasan natin. Hanapin mo ito kung may mangyari sa akin. Nasa ilalim ito ng ating puno. Ang puno ng ating mga pangarap. Ang iyong Gorio. Ang puno. Bulong ni Eliza. Nagkatinginan sila ni Adrian. Iisa lang ang puno sa hardin na laging tinatawag ni Lolo Gorio na ay tagapuno. Ang malaki at matandang puno ng Nara sa gitna ng hardin. Doon sila unang nagkita ng lola niya. Nang hating gabi, nang ang buong mansyon ay balot na sa katahimikan, lumabas sila. Dala ni Adrian ang isang maliit na pala, habang si Elisa naman ang may hawak ng flashlight. Ang mga puso nila ay kumakabog na parang sasabog. Naghahanap si Adrian ng isang maluwag na lupa, malapit sa pinakamalaking ugat ng puno. Nagsimula siyang maghukay. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng palang tumatama sa lupa at ang kanilang mga mabibigat na hininga. Pagkatapos ng ilang minuto, tumama ang pala sa isang bagay na matigas, isang kahon, isang maliit na kahon na gawa sa metal, kalawangin na dahil sa katagalan. Iniahon ito ni Adrian mula sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang buksan ito. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang matalim na sinag ng ilaw ang tumama sa kanilang mga mukha. Anong ginagawa ninyo? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Malamig, mapanganib. Mula sa dilim lumabas si Doña Isabel. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang dalawang gwardiya ng mansyon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Magnanakaw! Sigaw ni Doña Isabel. Ang boses ay puno ng galit at tagumpay. Katulad ng lolo niya. Hinuhukay ang kung anong itinagong yaman. Mga gwardiya, hulihin ninyo siya. Ang mga gwardiya ay mabilis na kumilos. Hawak na nila ang magkabilang braso ni Adrian bago pa man siya makapalag. Ang metal na kahon ay bumagsak sa damuhan na may kasamang malakas na kalabog. Hindi! Sigaw ni Elisa. Humarang siya sa pagitan ng mga gwardiya at ni Adrian. Walang ninanakaw si Adrian. Bitawan ninyo siya. Tumabi ka, Elisa. Utos ni Doña Isabel. Ang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang ahas. Huwag kang makialam sa usapan ng mga matatanda. Malinaw na kung anong lahi meron ang lalaking yan, isang lahi ng magnanakaw. Ang mga salita ay tumagos kay Adrian na parang lason, ngunit hindi ang mga iyon ang masakit. Ang masakit ay ang makita si Eliza na nasa panganib dahil sa kanya. Ma'am Eliza, umalis na po kayo dito, sabi ni Adrian. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Hindi, sagot ni Elisa. Mas lalo pang tumatag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon,
Ang takot na matagal niyang kinimkim ay nawala. Napalitan ito ng galit ng isang inang poprotekta sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ako aalis at hindi ninyo siya isasama. Ang standoff na yon, ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila nagtagal ng ilang oras. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang tunog mula sa itaas. Isang tunog na hindi nila inaasahan. Ang tunog ng mga gulong ng wheelchair na gumugulong sa sahig na kahoy. Napatingala silang lahat sa bintana ng silid ni Mateo. At nandoon siya, si Mateo, nakatayo sa likod ng bintana. Ang muka ay naliligo sa liwanag ng buwan. Ang mga mata niya ay nanlalaki, hindi sa pagkalito, kundi sa purong takot. Nakikita niya ang lahat. Ang kanyang ina na nakikipag-away, ang Kuya Adrian niya na hawak ng mga gwardiya, at ang kanyang Lola Isabel na may ekspresyon sa mukha na hindi pa niya nakikita dati. Ang lahat ng ingay sa hardin. Ang sigawan, ang mga anino, para itong isang masamang panaginip na nagbabalik. Isang panaginip na totoo, isang alaala na pilit na ibinaon ng kanyang isip sa pinakamalalim na sulok ay biglang kumawala. Ang sigaw ng isang matandang lalaki, ang tunog ng isang malakas na pagbagsak, ang malamig na boses ng kanyang lola. Ang lahat ay bumalik sa isang iglap. Huwag! Ang sigaw ay nanggaling kay Mateo. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. Isang sigaw na nagpatigil sa lahat. Nabitawan ng mga gwardya si Adrian. Napatingin si Doña Isabel sa kanyang apo. Ang mukha ay biglang namutla na parang papel. Huwag po! Muling sigaw ni Mateo. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mga pisngi. Lola! Huwag po! At pagkatapos, sa gitna ng kanyang pag-iyak, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Nakita ko po, oh. Humihikbing, sabi ng bata. Nakatago po ako. Sa halaman. Nakita ko po kayo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang lola. Ang maliit niyang daliri ay nanginginig habang nakaturo. Itinulak niyo po siya, sabi ni Mateo. Ang boses ay basag. Si Lolo, yung mabait po na lolo, itinulak niyo siya. Bumagsak po siya. Parang isang bomba na sumabog ang mga salita ni Mateo. Nanigas si Elisa. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang narinig. Si Adrian naman ay napaluhod sa damuhan na parang nawalan ng lakas. Si Doa Isabel, hindi na siya makagalaw. Ang maskara ng kapangyarihan at galit ay tuluyan ng nabasag at ang naiwan ay ang hubad na mukha ng takot at pagkakasala. At hindi niyo po siya tinulungan. Patuloy ni Mateo, ang bawat salita ay parang isang suntok. Umiiyak po siya, humihingi ng tulong, pero umalis lang po kayo. Iniwan niyo po siya. Iyon pala. Hindi lang pagnanakaw ang ibinintang, hindi lang basta pagpapaalis. Iyon pala ang sikretong itinatago ng pamilya Valdemor. Ang sikretong nagpakalumpo kay Mateo. Ang sikretong pumatay kay Lolo Gorio. Hindi inatake sa puso si Lolo Gorio. Pinabayaan siyang mamatay. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, si Adrian ay hindi tumingin kay Doña Isabel nang may galit. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na mas malalim pa. Isang matinding kalungkutan. Dahan-ahan siyang lumapit sa ilalim ng bintana ni Mateo. Tumingala siya sa bata. Salamat, Mateo, sabi niya. Ang boses ay garalgal dahil sa emosyon. Salamat. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Adrian ng may kasiguraduhan, hindi bilang manggagamot, kundi bilang isang apo na naghahanap ng hustisya. Malaya ka na. Ang hardin ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salita ni Mateo ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa hamog ng gabi. Dahan-dahang lumakad si Elisa papasok ng mansyon. Hindi siya tumakbo. Bawat hakbang niya ay may bigat, may determinasyon. Sumunod si Adrian, pinulot ang metal na kahon mula sa damuhan. Ang mga gwardya ay naiwang tulala. Hindi alam kung sino ang susundin. Sa sala,
Humarap si Eliza sa kanyang biyenan na tuluyang pumasok at naupo sa paborito nitong silya. Ang mukha ni Doña Isabel ay wala ng kulay, pero pilit pa rin niyang ipinapakita ang awtoridad na matagal nang naging balat niya. Isang bata, sabi ni Doña Isabel. Ang boses ay nanginginig. Isang batang may sakit ang paniniwalaan ninyo? Naghahalusinate lang siya. Hindi na po ako natatakot sa inyo, Mama. Ang mga salita ni Elisa ay mahinahon, ngunit ang talim nito ay tumagos sa puso ni Doña Isabel. Ito ang golden moment. Ito ang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Narinig niya ang lahat dahil totoo ang lahat. Patuloy ni Eliza. At ang sakit niya, ang pagkalumpo niya, ay dahil sa bigat ng sikretong ipinapasan niya para sa inyo. Wala kang pruweba. Sigaw ni Doña Isabel, sinusubukang kumapit sa huling hibla ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, inilapag ni Adrian ang metal na kahon sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin. Ang kalabog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Gamit ang isang bato, sinira niya ang kalawangin na kandado. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, hindi lang mga lumang papel. Mayroong isang maliit na ledger, mga listahan ng mga petsa, mga pangalan, at mga numero. Mga transaksyon na hindi dumaan sa opisyal na libro ng kumpanya. At sa huling pahina, may isang pirasong papel na may pirma. Ang pirma ng yumaong asawa ni Doña Isabel, si Don Ricardo, na nagpapatunay sa isang malaking utang mula sa isang kasosyo sa negosyo. Isang utang na ginamit para sa pagsusugal. Ito ang pruweba. Ito ang dahilan kung bakit kailangang patahimikin si Lolo Gorio. Ang sunog sa bodega, sabi ni Adrian, ang boses ay malamig at malinaw, ay hindi aksidente. Iyon ay para sunugin ang mga record na tulad nito. At ang lolo ko, nakita niya, iyon ang kasalanan niya. Isa-isang inilatag ni Elisa ang lahat. Ang kasosyo ng asawa ninyo ang nagsimula ng apoy. At kayo? Kayo ang nagbayad sa lahat para manahimik. Kayo ang sumira sa buhay ng isang inosenteng tao para protektahan ang pangalan ng pamilya at ang kasalanan ng asawa ninyo. Sa bawat salitang binitawan ni Elisa, unti-unting gumuho ang depensa ni Doña Isabel. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod na hindi pa nakikita ni Eliza dati. Ang reyna ay nawalan na ng korona. Ginawa ko lang yun. Bulong niya. Ang boses ay basag na. Para protektahan ang pamilya. Para sa'yo. Para kay Mateo. Ang kahihiyan. Anong kahihiyan, Mama? Tanong ni Eliza. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang kahihiyan ba na mas matimbang kaysa sa buhay ng isang tao? Kaysa sa kaluluwa ng sarili mong apo? Hindi na nakasagot si Doña Isabel. Yumuko siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Elisa ang kanyang biyenan na umiyak. Hindi iyak ng galit, kundi iyak ng isang taong tuluyan ng natalo. Sa gitna ng mabigat na eksenang iyon, isang maliit na tunog ang umagaw sa kanilang atensyon. Mula sa may pintuan ng sala, nakatayo si Mateo, nakahawak sa hamba ng pinto. Iniwan niya ang kanyang wheelchair. Nanonood siya, nakikinig. At sa kanyang mga mata, may bagong liwanag. Ang takot na laging nandoon ay napalitan ng pag-unawa. Naintindihan na niya. Ang bigat na nagpapalumpo sa kanya ay nawala na dahil sinabi na niya ang katotohanan. Tumingin si Adrian kay Mateo at marahang tumango na parang sinasabing, "Kaya mo yan." Tumingin si Mateo sa kanyang ina na nakatayo sa kabilang dulo ng silid. Ang mga braso ay nakaunat sa kanya. Huminga ng malalim ang bata. Binitawan niya ang hamba ng pinto. Nanginig ang kanyang mga binti. Sa isang iglap, akala ni Eliza ay babagsak siya, ngunit hindi. Itinaas niya ang kanyang kanang paa. Dahan-dahan, nanginginig. At pagkatapos, ibinaba niya ito sa sahig. Isang hakbang. Isang maliit, nanginginig na hakbang. Pero para kay Eliza,
Ang isang hakbang na yon ay parang pagtawid sa isang karagatan ng pagdurusa. Ang buong mansyon ay naging tahimik. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ng isang ina na nakikitang muling nabubuhay ang kanyang anak. Ang unang hakbang ni Mateo ay nasundan ng isa pa at isa pa. Bawat isa, nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Naglakad siya papalapit sa kanyang ina na sumalubong sa kanya ng mga luhang hindi na mapigilan. Nang sa wakas ay marating niya si Elisa, yumakap siya ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagmamahal, ng kalayaan. Sa sulok ng silid, pinanood ni Doña Isabel ang lahat. Ang paglakad ng kanyang apo ay hindi nagdulot ng saya sa kanya, kundi isang huling patunay ng kanyang pagkatalo. Ang milagrong inaasam niya para kay Mateo ay dumating sa paraang sumira sa lahat ng kanyang itinayo. Walang pulis na tinawag ng gabing iyon. Ang hustisya sa mundo ng mga mayayaman ay iba. Ito ay mas tahimik, mas mapanira. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Gamit ang ledger na nahanap ni Adrian, napilitan si Doña Isabel na harapin ang ibang miyembro ng pamilya at ng korporasyon. Ang lahat ng kanyang sikreto ay nabunyag. Ang hatol ay mabilis at walang awa. Tinanggalan siya ng lahat ng posisyon sa kumpanya. Ang kontrol sa lahat ng ari-arian ay inilipat kay Elisa bilang legal guardian ni Mateo, ang nag-iisang tagapagmana. Si Doña Isabel ay naiwan sa mansyon, isang reyna na walang kaharian, isang bilanggo sa sarili niyang palasyo. Ang kapangyarihan ay lumipat na ng kamay. Ilang araw ang lumipas. Ang mansyon na dati puno ng tensyon ay napuno ng isang kakaibang katahimikan. Si Mateo, sa tulong ni Adrian, ay unti-unti nang lumalakas. Naglalakad na siya sa hardin, tinutuklas muli ang mundong matagal na niyang tiningnan lang mula sa bintana. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman si Adrian, nilapitan siya ni Elisa. May dala itong isang sobre. Ito, sabi ni Elisa. Iniabot ang sobre. Alam kong hindi nito kayang bayaran ang lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko. Pero sana, makatulong ito para makapagsimula ka. Sa loob ng sobre ay isang tseke. Ang halaga ay sapat na para bumili ng 10 bahay sa barangay nila. Tinitigan ito ni Adrian, pagkatapos ay tumingin siya kay Elisa. Dahan-ahan, itinulak niya pabalik ang kamay nito. Bayad na po ako, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinuro niya si Mateo na masayang naghahabulan ng isang paru-paro sa damuhan. Nakakalakad na po si Mateo. Iyon ang bayad ko. Ang simpleng mga salitang iyon ay mas tumagos pa sa puso ni Elisa kaysa sa anumang yaman. Sa sandaling iyon, nakita niya ng buo ang pagkatao ni Adrian, isang taong may dangal na hindi kayang bilhin ng pera. Alam na ni Elisa ang kailangan niyang gawin. Kinausap niya si Mateo. Ipinaliwanag niya sa paraang maiintindihan ng isang bata na kailangan nila ng bagong simula. Isang lugar na walang anino ng nakaraan. Inimpake nila ang kanilang mga gamit. Hindi nila dinala ang mga mamahaling damit o alahas. Ang dinala lang nila ay ang mga bagay na tunay na mahalaga. Mga litrato, mga libro, at ang maliit na polvoron na ibinigay ni Adrian kay Mateo. Nang handa na silang umalis, hinatid sila ni Adrian sa may pintuan. Ang bigat ng pamamaalam ay nasa hangin. Saan kayo pupunta? Tanong ni Adrian. Hindi ko pa alam, aminado si Elisa. Hahanap kami ng isang maliit na lugar. Isang lugar na simple. Isang lugar kung saan pwede kaming maging kami lang. Nakatayo sa may pinto, si Elisa, hawak ang kamay ni Mateo, ay humarap kay Adrian sa huling pagkakataon. Ang tanong na bibitawan niya ay hindi lang basta tanong. Ito ay isang paanyaya, isang pag-asang dala ng isang puso na nagsisimula ng muling matutong magtiwala. Sasama ka ba sa amin?
Ang tanong ni Elisa ay nanatiling nakabitin sa hangin, puno ng pag-asa. Tinitigan siya ni Adrian at sa isang sandali, nakita ni Eliza sa mga mata nito ang pagnanais na sumagot ng oo. Ngunit umiling si Adrian, isang malungkot ngunit matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi pa ngayon, Eliza, mahina niyang sabi. Kailangan ninyong buuin ang sarili ninyong mundo, kayo ni Mateo. At ako, may mga ugat din ako na kailangang balikan sa aming barangay. Naintindihan ni Elisa. Ang pag-alis nila ay para sa kanilang paghilom. Ang pananatili naman ni Adrian ay para sa sarili niyang paghilom. Pareho silang may mga sugat na kailangang gamutin sa sari-sarili nilang paraan. Pero hindi ito paalam. Dagdag ni Adrian na parang nabasa ang lungkot sa mga mata ni Elisa. Isa lang itong hanggang sa muli. Bago sila tuluyang umalis, isang tao pa ang lumabas para magpaalam. Si Doña Isabel. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Ang dating awtoridad, sa kanyang tindig ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Hindi siya lumapit kay Eliza. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Mateo. Apo, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Patawad. Isang salita. Isang salitang huli nang dumating, pero sinabi pa rin. Si Mateo, na may karunungang higit pa sa kanyang edad, ay hindi sumagot. Lumapit lang siya sa kanyang lola at marahang hinawakan ang kamay nito. Isang simpleng pagdampi na puno ng pag-unawa. Pagkatapos, tumalikod na sila at sumakay sa kotse. Habang paalis ang sasakyan, nakita ni Elisa sa rearview mirror ang 2 taong naiwan, si Adrian at si Doña Isabel. 2 taong magkaaway na pinag-isa ng isang trahedya, parehong nakatayo sa harap ng isang bahay na puno ng mga sirang alaala. Lumipas ang mga buwan, si Elisa at Mateo ay nanirahan sa isang maliit na bahay malapit sa dagat. Simple ang buhay. Nag-enroll si Elisa sa isang online course tungkol sa business management habang si Mateo naman ay pumasok sa isang lokal na paaralan. Doon, hindi siya ang apo ng mga Valdemor. Siya lang si Mateo. Isang batang mahilig maghabulan ng alon at mangolekta ng mga kabibe. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng mga tunay na kaibigan. Si Adrian naman ay bumalik sa kanyang komunidad. Gamit ang kaalaman na minana niya sa kanyang lolo, nagsimula siyang magtanim ng isang hardin ng mga halamang gamot. Tinuruan niya ang kanyang mga kapitbahay tungkol sa tradisyonal na panggagamot. Nagbibigay ng lunas na abot kaya para sa lahat. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang maliit na barangay. Hindi sila nag-uusap araw-araw, pero paminsan-minsan may darating na text message. Adrian, tumubo na ang mga tanim kong yerba buena. Elisa, nakakuha ng star si Mateo sa spelling bee, mga maliliit na update, mga patunay na ang buhay ay nagpapatuloy. Isang araw, habang naglalakad sa tabing dagat, tinanong ni Mateo ang kanyang ina. Mama, babalik pa po ba tayo sa malaking bahay? Ngumiti si Elisa at hinaplos ang buhok ng anak. Hindi na siguro, anak. Mas masaya tayo dito, hindi ba? Tumango si Mateo. Opo. Pero, mamimiss ko po si Kuya Adrian. Ako rin, anak. Mahinang sagot ni Elisa. Ako rin. Isang hapon, ilang buwan pa ang lumipas, may isang sorpresa si Elisa para kay Mateo. Dinala niya ito sa isang lugar sa kalapit na bayan. Isang maliit na gusali na inaayos pa. Sa harap may isang simpleng karatula. Ang hardin ng pag-asa, isang community clinic. Ginamit ni Elisa ang isang bahagi ng perang ipinamana sa kanya para magtayo ng isang maliit na klinika. Isang klinikang magbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga bata na pinagsasama ang modernong siyensya at tradisyonal na panggagamot. Ito ang bagong simula natin, anak, sabi ni Elisa kay Mateo. Habang pinapanood nila ang mga trabahador, isang tricycle ang huminto sa tapat nila. Bumaba mula rito ang isang pamilyar na tao, may dalang isang bayong na puno ng mga sariwang halaman.
Hindi na kailangan ng text message. Ang balita tungkol sa hardin ng pag-asa ay umabot na sa barangay ni Adrian. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. At si Elisa, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, ay ngumiti pabalik. Isang nangiti na puno ng kapayapaan, pasasalamat, at isang bukas na hindi pa nakasulat. Pero alam niyang magiging maganda. Isang taon ang lumipas. Ang hardin ng pag-asa ay hindi na lamang isang gusali. Isa na itong tahanan. Ang amoy ng pinakulong dahon ng bayabas ay humahalo sa amoy ng alkohol. Ang tunog ng mga batang nagtatawanan ay sumasabay sa mahinahong boses ni Adrian habang ipinapaliwanag niya ang bisa ng bawat halaman. Naging magkasosyo sila. Si Elisa ang namamahala sa operasyon, ang utak sa likod ng pundasyon. Si Adrian naman ang puso, ang manggagamot, na hindi lang katawan ang pinapagaling, kundi pati kaluluwa. Isang hapon, habang magkasama silang nag-aayos ng mga bagong tanim na oregano, sa labas ng klinika, isang sulat ang dumating para kay Elisa. Galing ito sa isang law firm. Binuksan niya ito. Sa loob, isang maikling liham at isang tseke. Mrs. Valdemore, this is to inform you that a donation has been made to Ang Hardin ng Pag-asa under the anonymous name Isabel. Ang halaga sa tseke ay malaki. Sapat para punduhan ang operasyon ng klinika sa loob ng 5 taon. Hindi nagsalita si Elisa. Ipinakita niya lang ang sulat kay Adrian. Kinuha ito ni Adrian. Binasa at pagkatapos ay tumingala sa langit. Hindi niya sinabi, pinapatawad ko na siya. Hindi rin yun sinabi ni Elisa. Ang pagpapatawad, natutunan nila, ay hindi isang salita. Isa itong hardin. Isang bagay na araw-araw mong dinidiligan, inaaruga, at pinapalago. Ang pagtanggap ni Eliza sa donasyon, ang katahimikan ni Adrian habang nakatingin sa langit. Iyon ang pagpapatawad. Hindi paglimot sa sakit, kundi pagpili na hayaan ang isang bagong bagay na tumubo mula sa lupang dati tigang. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang sigaw ng mga bata. Si Mateo, kasama ang mga bago niyang kaibigan, ay masayang naglalaro ng habulan. Wala nang bakas ng lumbay sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagtakbo ay magaan at walang bigat. Oo, ang kapayapaan pala ay hindi matatagpuan sa isang malaking mansyon o sa paghihiganti. Natagpuan ito ni Eliza sa bawat ngiti ng batang natutulungan nila. Natagpuan ito ni Adrian sa bawat halamang tumutubo sa ilalim ng kanyang pangangalaga. At natagpuan ito ni Mateo sa simpleng kalayaan na maging isang bata. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo. Ito ay ang kakayahang magpatubo ng hardin sa gitna nito. Inilapag ni Elisa ang sulat. Kumuha siya ng isang maliit na pandilig at nagsimulang diligan ang mga bagong tanim. Lumapit si Adrian sa kanya, kumuha ng isa pang pandilig at nagsimulang tumulong. Nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng pag-unawa, ng respeto at ng isang pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad, mas matatag kaysa sa anumang romansa dahil itinayo ito sa pundasyon ng sakit, katotohanan at paghilom. Ang kwento nila ay nagiiwan ng isang simpleng aral. Ang tunay na paghilom ay hindi pagtakas sa nakaraan, kundi ang pagharap dito ng may tapang na ang pinakamalakas na lunas ay hindi laging galing sa siyensya, kundi sa katotohanan, pagpapatawad at sa pag-asang kayang tumubo kahit sa pinakamadilim na lupa. At ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo, pag-ibig ng ina, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig na nagpapalaya, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas na muling itayo ang ating mga nasirang hardin. Mukhang uulan, sabi ni Adrian, nakatingin sa mga ulap. Mabuti yan, sagot ni Elisa, nakangiti. Kailangan ng mga halaman ng ulan para lumago. At sa ilalim ng kalangitan na nangangako ng bagong simula, magkasama nilang diniligan ang kanilang hardinin ng pag-asa.